4 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones. Ito po ang inyong mga kasama sa 2 oras na balita at talakayan. Ako po si Yuel Reyes dito sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa ulo ng ating mga balita, cloud cluster na binabantayan ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility, posibleng maging LPA. Charter change, sinimula ng talakayin sa Senado. Heightened alert ipinatupad sa Kamara dahil sa bomb threat. Resolusyon ng pagsuporta kay House Speaker Martin Romualdez, pinagtibay ng Kamara laban sa confrontational stance ng Senado. 2 pulis pinatawan ng contempt dahil sa pagsisinungaling. 3 sundalo arestado ng PIDEA sa Shabu. At illegal fishing laganap sa Caraga. Mahigit 100 mangingisda arestado. Magandang umaga Pilipinas! Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong asais na sa buwan ng Pebrero 2024. Sabay na po tayong napapanood at napapakinggan sa DZRH live streaming, DZRH News Facebook page at DZRH News Television cable channels at YouTube live streaming. Of course, ganyan din po sa inyong mga talapihitan 666 kHz at 18 relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao kasama ang radyo natin stations nationwide. Sa detalye po ng ating mga balita. Pilipinas, una sa ating mga balita. Lumarga na ang pagdinig ng Senado para sa panukalang amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Dumalo sa public hearing sina retired Chief Justice Hilario Davide Jr., Justices Adolfo Ascuna at Vicente Mendoza, habang present online si dating COMELEC Chairman Christian Monsod at Sunny Africa ng Ibon Foundation. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, walang sino man ang makaka-impluwensya sa Senado sa pagtalakay sa charter change. Hindi umano sila magmamadali sa pagtalakay sa Chacha alinsunod sa inihain nilang resolution of both houses, number 6. Bukod sa pakikinig sa legal luminaries, pakikinggan din ng mga sektor na apektado ng anumang pagbabago sa konstitusyon. Balita naman sa kalagayan ng panahon. Asahan ang maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Epekto po yan ng easterlies, ang mainit na hangin na nagmula sa Pacific Ocean. Ayon sa Pag-asa, patuloy pa rin makaapekto ang easterlies sa bansa, partikular sa Luzon na makararanas ng maganda at maaliwalas na panahon. Gayunpaman, sinabi ni Aurelio na ang easterlies o localized thunderstorms ang magdudulot ng kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa Metro Manila at ilang bahagi ng bansa sa susunod na 24 oras. Sinabi ni Aurelio na ang northeast monsoon o amihan na nagdadala ng malamig na panahon ay humina na at malayo na sa bansa. Samantala, may namumonitor na cloud clusters ang Pag-asa na magdadala ng mga pagulan sa Mindanao at ang nasabing kumpol ng kaulapan ay maaari namang mabuo bilang isang low pressure area. Siyam na minuto na po bago makalipas ang alas 4 ng umaga, maaaring magtapos ang talakayan ng charter change hanggang sa huling quarter ng taon.
Ito ang sinabi ni Senator Sonny Angara nang tanungin siya kung susunodin ba ng sub-panel ang naunang sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na matatapos ang pagtalakay bago ang Holy Week break ng kapulungan. Ayon kay Senator Angara, maaaring umabot hanggang Oktubre ang deadline ng debate tungkol sa pag-amyenda ng saligang batas. Samantala, sinabi ni Angara na maaaring magkaroon ng 4 hanggang 5 na pagdinig na kinabibilangan para sa public utilities, education at advertising. Sa kaugnay pa rin balita ay tinutulak naman ni Senator Robin Padilla ang hiwalay na pagboto ng Kamara at Senado sa pag-amyenda ng konstitusyon. Sa Resolution of Houses No. 7, pinaaamyendahan ni Padilla ang Section 1 ng Article 17 ng Saligang Batas para sa separate voting sa pag-aproba ng mga pagbabago sa karta. Ayon sa senador, dapat maresolba muna ang isyu ng pagboto ng hiwalay o magkasama bago talakayin ng Kongreso ang ibang aspeto ng pag-amyenda ng saligang batas. Muling iginiit ni Padilla ang pangangailangan maamyendahan ang economic provisions ng konstitusyon para mawala umano ang hadlang sa progreso ng bansa. Kamusta ho kayo? Gising na, bango na, kape-kape na. 11 minuto na po makalipas ang alas 4 ng umaga, naka-heightened alert ang Kamara de Representantes sa Batasan, Quezon City dahil sa bomb threat. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, nakatanggap ng pagbabanta ang ilang miyembro ng Kamara pero tumanggi na siyang pangalanan ng mga ito. Nakalagay umano sa mensaheng natanggap ng mga ito noong isang buwan na baka bombahin ang House of Representatives. Sinabi ni Veloso na may ilan ding umaaligid na motorsiklo sa Kamara kaya ipinagbawal muna nila ang pagpark ng mga ito sa harap ng gusali. Kung saan sinabi din nga ni Secretary General Velasco kahapon na matagal na, no? 1 linggo pa raw sila, sabi ng ating reporter na si Miss Milky Regunan, matagal nang nakatatanggap ng bomb threat. Parang nung 1 linggo at kahapon kinumpirma na matagal na nga sila. Ilang mambabatas nga raw ang nakatanggap ng bomb threat kaya nagsailalim sila sa heightened alert status. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas, gising na, bango na, kape-kape na. Alas 4:12 ng madaling araw, nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang 27.6 milyong pisong halaga ng sigarilyo na tinangka umanong iligal na ipasok sa bansa. Isinakay ang may 482 master case ng sigarilyo sa isang motorized wooden craft na tinatawag na Jungkong na maharang ng mga tauhan ng Bureau of Customs Port of Zamboanga sa barangay Baliwasan, Zamboanga City. Inaresto rin ang 9 na tauhan ng nasabing bangka na mayroong markang FB JFM2. Kinilala ni Acting District Collector Arthur Sevilla Jr. ang mga tauhan ng Bureau of Customs Water Patrol Division, Enforcement and Security Service Customs Police Division at Customs Intelligence and Investigation Service sa matagumpay na operasyon sa pagtugon sa direktiba ni Commissioner Bienvenido Rubio na paigtingin ang kampanya kontra smuggling. Nasa kustodiya na ng Bureau of Customs ang Jungkong habang hinihintay ang seizure and forfeiture proceedings kaugnay ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act of 2016. Kinalala ni Commissioner Rubio ang pagsusumikap ng Port of Zamboanga sa pamumuno ni Sevilla upang mahuli ang mga nagtatangkang magpuslit ng produkto nang hindi nagbabayad ng buwis.
Nagkaisa naman ang iba't ibang partido politikal sa Kamara upang itaas ang dangal at integridad ng mababang kapulungan ng Kongreso at suportahan ang liderato ni Speaker Martin Romualdez at kondenahin ang confrontational stance ng Senado. Nasa 288 kongresista ang nagsama-sama bilang may akda ng House Resolution 1562 na nagpapahayag ng unwavering solidarity sa likod ni Speaker Romualdez at ng Kamara sa harap ng ginagawa umanong pag-atake ng Senado na may tuturing na paglabag sa prinsipyo ng interparliamentary courtesy at muling pagiging hadlang sa pagganap ng tungkulin nito. Nagsalita para sa Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD, ang pinakamalaking partido sa Kamara sa pamumuno ni North Cotabato Representative Maria Alana Samantha Santos. Ayon kay Santos, nakakaapekto ang confrontational tactics ng Senado sa diwa ng cooperative governance at kumpiyansa ng publiko sa democratic process ng bansa. Sa gitna umano ng walang basehang aligasyon, sinabi ni Santos na ipinakita ni Speaker Romualdez ang uri ng pamumuno nito upang mapanatiling mataas ang dignidad at karangalan ng Kamara. Sponsor din sa resolusyon sina Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ng Nationalista Party, Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte ng National Unity Party, gayon din si San Jose del Monte City Representative Rida Robes ng Partido Federal ng Pilipinas at marami pa hong iba. Sinabi naman ni Villafuerte na sumobra na ang Senado sa hangganan ng constructive scrutiny at ventures nito. Nakikisaan niya ang NUP o National Unity Party o NUP na sa paglaban sa walang basehang alegasyon ng Senado at sa pangangalaga ng dignidad at soberanya ng Kamara. Maganda umaga, Pilipinas! 16 na minuto makalipas ang 4:00 ng umaga. Live na live pa rin po tayong napapakinggan sa DZRH 666 kHz. 18 relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon din po sa ating live streaming sa dzrh.com.ph at sa ating cable channels nationwide. 4:17 ng umaga, cited for contempt ang dating pinuno ng NCRPO Southern Police District dahil sa umano'y illegal arrest ng 4 na Chinese national sa Parañaque City. Sa hearing ng komite kahapon, pinatawan ng cite for contempt si CIS Party List Representative Erwin Tulfo, si dating Southern Police District Head Brigadier General Roderick Mariano at Comptroller Colonel Charlie Cabradilla. Tinalakay sa pagdinig kung tunay bang pinaalam kay Mariano na nagpasamsam o nakapagsamsam ng 27 milyong piso mula sa mga inarestong Chinese nationals sa Parañaque. Matapos ang hearing, napagdesisyonan ng mga mambabatas na ikulong sina Mariano at Cabradilla sa House of Representatives sa loob ng 30 araw. Ibig sabihin, dun sila magba-Valentine's Day. At Chinese New Year na rin. 18 minuto makalipas ang 4:00 ng umaga, inaresto ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang 3 sundalong nahulihan ng 340,000 halaga ng shabu sa Bamban, Tarlac. Ayon sa PDEA Central Luzon, isinagawa ang buy-bust operation bandang 9:00 ng gabi sa Anupul, Tarlac, kung saan nasabat o naaresto, nahuli ho doon sina Sergeant Roquero, Corporal Del Moral at Corporal Feliciano. Hindi naman isiniwalat ng PDEA kung anong unit kabilang ang 3 sundalo sa sandatahang lakas ng Pilipinas, pero sinabing active o inactive na ang mga ito sa serbisyo. Sa ngayon, haharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang 3 sundalo. Arestado naman ang 147 mangingisda sa Caraga Region dahil sa illegal fishing. Ayon sa Police Regional Office Region 13,
Operatives Division nakumpiska ang higit 1.5 milyong pisong halaga ng illegal o unregulated na ginagamit sa panghuhuli sa mga isda. Nakapagtala ang mga otoridad ng 130 operasyon mula January 30 hanggang 31 at nasamsamang nasa 112,000 pisong halaga ng isda mula rito. Mayorya sa mga nangingisda ay nagmula sa lalawigan ng Dinagat Islands habang ang iba ay mula naman sa Agusan at Surigao. Inyo pa rin pong nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga, Pilipinas! 20 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Misis, amoy araw ba si Punso pag-uwi galing ng eskwela by Dalian sa germ sa katawan na para labanan ang may araw at may pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Bita Malan Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge you. Subukan ang Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Gising na po, bango na, kape-kape na. 24 na minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Alas 4:24, ngayon pa rin pong sa 6 sa buwan ng Pebrero 2024. Sa pangalan pa rin po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Balita naman tayo mula sa probinsya. Patay ang 2 pinaghihinalaang miyembro ng New People's Army sa Kawayan, Masbate. Ayon sa 2nd Infantry Battalion, nangyari ang sagupaan bandang alas 7 ng umaga sa Barangay Tuburan. Na-recover naman ang ilang mga armas sa pinangyarihan ng inkwentro. Samantala, wala namang naitala na pinsala sa pangyayari, ngunit nakatakas ang natitirang kasamahan ng mga rebelde. Drug by bust operations sa Maimbong, Sulu, isa patay, isa naman arestado. Buong detalye, RH19, June Dimakutak, June. Isa ang arestado at isa ang napatay sa madugong drug bypass operation sa Barangay Poblasyon Maimbong, Sulu at pagkakakumpiska ng shabu na may halagang 3.4 milyong piso. Ang bypass operation ay inilunsad ng joint elements na pinangunahan ng PDEA Sulu BARM, katuwang ang SPPO PIU, NICA BARM, RIU 9, Maimbong MPS, 41st IB Philippine Army, 1st PMFC at 2nd PMFC 14B. Sa impormasyon mula sa ProBar Information Office, matagal na umanong under surveillance ng intel community ang mga suspect at sa pagkakataong ito, kumagat ang mga ito sa nagkunyaring shabu buyer na isang pulis. Subalit, bigla umanong nagtangkang tumakas ng 2 sa kalagitnaan ng drug transaction at ayon sa PDEA BARM, nagtangka pa umanong mang-agaw ng baril ang isa na may alias na Aldon at sugatang dinala sa Maimbong District Hospital at kalaunay namatay. Arestado naman ang isa niyang kasamahan na may pangalang Alex. Na-recover din ang shabu na may timbang na 500 grams na may national value na 3.4 million pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng PDEA Sulu Office ang nahuling suspect habang nasa morgue naman ng Maimbong District Hospital ang kadaver ng napatay na suspect. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, June. Nanindigan si Senadora Amy Marcos na kailangan munang gumawa ng batas para isulong ang People's Initiative para sa charter change. Ayon sa Senadora, layo nitong makabuo ng isang legal framework at tamang proseso para maamyendahan ang 1987 Constitution. Binanggit ni Senadora Marcos ang Supreme Court ruling sa Santiago versus Comelec na nagdedektara na walang executory law sa People's Initiative
dahil sa kakulangan sa Republic Act 6736 o ang Initiative and Referendum Act. Pinapahiwatig ko lang sa mga ibang opisyal na napabanggit, hindi naman natin pinupursige ito upang pahiyain sila or pagtawanan sila or ituro sila, kundi para malaman natin ang katotohanan at itigil na itong PI na klarong-klaro naman ang dami na nagsalita. Yung mismong author ng Santiago ruling, si Chief Justice Davide, ang mismong author ng rulings na sumunod ni Raul Lambino, nagsalita na si Justice Carpio, nagsalita na rin si Justice Ascuna, ang dami-dami na pong nagsalita ang ating Commissioner ng Konstitusyon, Rene Sarmiento, pagkarami-rami ng legal luminaries na nagsasaad hindi pwede magkaroon ng PI pagkat hanggang ngayon wala tayong batas na nagtatakda ng maayos na proseso para ito. Idiniin din ng Presidential Sister na dapat konsultahin muna ang publiko sa inisyatiba ng People's Initiative, pero ang nangyayari aniya ay niloloko at ginagawang tanga ang taong bayan. Huwag natin insultuhin ang mamayang Pilipino na pinapapirma sa kanila o hindi man lang nila alam, tinatakpan pa, kinukubli pa, talagang linilin lang na survey lang daw. Tapos, maliban dyan, sinasamantala pa ang kahirapan ng buhay at kamangmangan nating lahat. At sinasabi na bibigyan ng pera, masasama sa iba't ibang proyekto ng AIX, ng TUPAD, ng DOLE. Ano ba naman yan? Talagang nakaka-insulto na ang ginagawa nila. Huwag naman ganito. Gawin natin sa tamang pamamaraan, sa pagkukonsulta. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:29 na po ang ating oras. Yan po ang tinig ni Senadora Amy Marcos. Samantala, 6 na most wanted person dinakip sa magkakahiwalay na operasyon dyan po sa Central Luzon. Buong detalye RH37, Danny Kumilang. Danny. Matagumpay na naaresto ng PNP sa Central Luzon ang 6 na most wanted person na kabilang dito sa naaresto sa magkakahiwalay na operasyon ang 2 high profile. Sa ulat, ang mga naaresto ay may mga kasong kinakarap na RA 9165, Acts of Lascivious Business in relation to RA 7610 at statutory rape at isang 3 ulit na paggagasa. Sa matagumpay na pagkakaaresto sa nabanggit ng mga akusado, pinuri at pinasalamatan naman ni Police Brigade General Jose Santiago Hidalgo Jr. ang kanyang mga tauhan sa masigasig na pagkakaaresto sa mga most wanted persons sa Central Luzon na may mga rank na number 5239 na ngayon. Ang mga naaresto ay nasa likod na ng rehas na bakal. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Danny Kumilang. Samantala, umarangkada na ang panibagong taas presyo sa produktong petrolyo sa ikalimang sunod na linggo. Ito po ay para sa gasolina, habang ikalawa naman sa kerosene. Sa anunsyo ng iba't ibang oil companies, abot sa 1 peso and 50 centavos kada litro ang taas presyo sa diesel. 75 centavos naman sa gasolina, habang 80 centavos per liter sa kerosene. Noong nakaraang linggo, tumaas din ang halaga ng gasolina ng 2 pesos and 80 centavos o halos 3 pesos kada litro. Ang diesel naman ay 1 peso and 30 centavos, habang ang kerosene ay 45 centavos per liter. Sa huling datos mula sa Department of Energy hanggang Enero o katapusan ng Enero, maabot na sa 4 pesos and 40 centavos kada litro ang increase sa kada litro ang increase sa gasolina, habang 2 pesos and 90 centavos o 3 pesos sa diesel, habang bumaba rin ng 5 centavos per liter ang kerosene sa unang buwan ng 2024.
Ikinalma naman ng Department of Information and Communications Technology ang publiko at tiniyak na ligtas ang bansa matapos mapigil ang 2 tangkang cyber attack sa mga nakalipas na araw. Ayon kay DICT Undersecretary Jeffrey Ian D., siniguro ng mga concerned agency na matatag ang cybersecurity sa isinasagawa nilang pulong. Sinabi ng opisyal na banta ang malalaking hacking incident hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Una nang ibinunyag ng DICT na galing sa isang telecommunications company na pag-aari ng Chinese government. Ulitin ko lang, pag-aari ng Chinese government. Ang hackers na nagtangkang pasukin ng websites at emails ng ilang ahensya ng gobyerno. Pero iginiit ho ng DICT na hindi pa ito mauugnay sa ngayon na may kinalaman ang Chinese government sa panghahak o tangkang pangahak sa mga website ng pamahalaan ng Pilipinas. Pero natukoy ho na yun hong pagtangkang panghahak sa atin hong mga website na dinrace po ng DICT ay pag-aari ng Chinese government. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay nako naman, talagang kanya-kanyang diskarte na ho tayo sa napakataas na presyo ho ng petrolyo. Ikaw ba tol, diesel, gas, nagmamotor ka ba? Gas, napakamahal na ng gas ngayon. At kung pwede lang talagang masasabi nga natin kung may pagkakataon lang talaga para mag-commute. Magko-commute talaga tayo kaya lang magko-commute ka, kukunti ang public transport, makikipagsiksikan ka lalo na kung rush hour. Maganda nga sana may pinapatupad tayo na number coding para hindi gaano karami ang mga pribadong sasakyan sa lansangan. Gayun din naman, kung maganda sanang option ng public transport, wala namang tatalo dyan. Isipin nyo, isang sasakyan ng sakay, isang katao, dadagdag yan sa dami ng bulto ng mga sasakyan. Pero ang isang bus ay nagre-range ng 50 to 60. Kung jeep naman, 12. O ano ba yung ilan ba yung mga upuan ng mga jeep? Shaman, mga gano'n. Shaman, 10. Napakaganda naman talaga mag-public transport kaya lang kakaunti makikipag-sapalaran ka pa sa dami ng nagsisiksikang mga pasahero. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:35 na ho ng umaga, dapat umanong agarang magpatawag ng briefing ang Department of Information and Communications Technology o DICT kaugnay ng cyber attack sa mga website ng gobyerno na gawa umano ng mga Chinese hacker. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, ito ay seryosong banta sa seguridad ng bansa. Sinabi ni DICT Undersecretary for Connectivity, Cybersecurity and Upskilling Jeffrey Ian D. napigilan ng mga cybersecurity experts ang pag-hack sa mga website at email address ng gobyerno ng mga cybercriminals mula sa China. Isa sa mga pag-atake ay nagtangkang ibagsak ang website ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Sinabi ni Romualdez na hindi dapat basta na lamang palagpasin at isantabi ang ganitong uri ng pag-atake. Dagdag pa ng speaker, ang briefing ay maaaring gawin sa Kamara de Representantes sa lalong madaling panahon at kung maaari ay ngayong linggo sa mga komite ng House Committee on Public Information na pinamumunuan ni Representative Hoboy Aquino at House Committee on Information and Communications Technology na pinamumunuan naman ni Representative Toby Tiangco. Ayon kay Speaker Romualdez, handa ang Kamara na suportahan ang mga kinakailangang batas upang mapalakas ang cybersecurity at maproteksyonan ang bansa. Alas 4:37 ng umaga ay sinusulong ng Philippine National Police ang pagbuo ng isang cybersecurity division. Ayon kay PNP Anti-Cybercrime Group Director Major General Sidney Hernia, kapareho ito ng Cyber Command ng Armed Forces of the Philippines o AFP.
Nabuo ang plano matapos ang mga report mula sa DICT ukol sa naging cyber attacks ng mga hacker na nagmula sa China. Sabi ni Hernia o sabi ng PNP official, layo ng division na ito na mas matutukan ang mga cyber attack at mas paigtingin ang cybersecurity ng bansa. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:37 na ho ng madaling araw, gising na, bango na, kape-kape na! Mga mangingisda na walang record ng illegal fishing sa Leyte at Samar ay prioridad daw po na mabigyan ng fuel subsidy. Buong detalye, RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Mga mabibigyan ng fuel subsidy ng mga mangisda sa Eastern Visayas ang hindi pa nahuli sa legal na pangisda. Ito ang sinabi ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Information Officer Christine Grisola. Ayon kay Grisola, priority na bibigyan ng pamalaan ng tig 3,000 piso sa mga mangisda na naghahanap buhay lang ng tama. Nasa 13,000 na mangisda sa Eastern Visayas ang nakatakdang mabigyan ng fuel subsidy. Mas madami ito kung halin tulad nung nakaraang first batch na nasa 5,000 lang ang bilang. Nabatid may 200,000 ang rehistradong mga mangingisda sa Rion 8. Wala sa Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. Balak naman ng self-proclaimed appointed son of God na si Pastor Apollo Kibuloy na sumabak sa 2025 senatorial elections. Ayon sa ilang source, hudyat ni Kibuloy si Senator Joel Villanueva na naipanalo ang re-election bid dahil lumano sa itinatag na Jesus is Lord Church ng kanyang ama na si Sibak Party List Representative Eddie Villanueva. Kumbiyansa umano si Kibuloy na maipapanalo ang eleksyon, lalo't 4 na milyon ang sinasabing miyembro ng itinatag niyang Kingdom of Jesus Christ. Nasa wanted list ng Federal Bureau of Investigation si Kibuloy dahil sa umano'y pamumuwersa sa mga batang babae na nasa edad 12 na makipagtalik sa kanya. Sa kaugnay pa ring balita, dapat umanong itigil ng televangelist na si Kibuloy ang pagtakas sa kanyang pananagutan matapos itong hindi dumalo sa kapagdinig ng Senado. Kaya isang sabina ang inilabas laban sa kanya para dumalo sa susunod na pagdinig. Sinabi ni Arlene Caminong Stone, isa sa testigo sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kaugnay ng mga aligasyon laban kay Kibuloy gaya ng human trafficking, rape at sexual at physical abuse. Sa kabila ng ipinadalang imbitasyon, hindi dumating si Kibuloy sa pagdinig at nagpadala ng abogado upang kumatawan sa kanya. Dahil dito ay nagpalabas ng sabina ang chairperson ng komite na si Senator Risa Ontiveros laban sa pastor. Sa isang panayam, ipinahayag ni Stone ang kanyang pagkadismaya sa mistulang pagtakas ni Kibuloy sa kanyang pananagutan. Si Stone ay dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC Church na pinamumunuan ni Kibuloy, partikular na sa grupong pastorals. Sinabi ni Stone na sila ay sinasaktan kapag mayroon umanong nalalabag na panuntunan ng KOJC. 3 pang testigo kabilang ang 2 babaeng Ukrainian ang nagdetalye sa mga pang-aabuso na kanilang naranasan mula sa kamay ng self-proclaimed appointed son of God na si Pastor Apollo Kibuloy. Alas 4:41, 19 na minuto na lang po bago mag-alas 5 ng umaga. 34 katao sugatan matapos bumangga ang kanilang sinasakyang jeep sa Bontoc Mountain Province. Buong detalye, RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. 34 na katao ang nasugatan matapos mabanggaan sinakyan nilang pampasayrong jeep sa bahagi ng Maligkong Bontoc
Road sa Bontoc Mountain Province kahapon ng umaga. Nakatanggap ng tawag si Mayor Jerome Tiagsen Tudlong Jr. hinggil sa nangyaring vehicular accident na kinasasangkutan ng isang public utility jeepney na maneho ni David Focasan Jr. ng Barangay Malibcong, Bontoc. Kagad na inalerto nito ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na nagkipag-ugnayan sa Bontoc Emergency Response Team. At pagdating sa pinangyarihan ng sakuna, kagad na nilapatan ng Pangunang Dunas na mga responding team sa mga biktima bago isinugod sa Bontoc General Hospital para magamot. Sa ngayon ay 11 sa mga biktima na nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan ang nakaratay sa ospital, samantalang ang 23 iba pa ay pinauwi matapos ang gamutan. Ayon sa salaysay ng pasahero si Clayton Kawed, galing ang sinakyan nilang jeep mula sa Barangay Malibcong sa Bontoc Mountain Province at habang binabaybay nito ang Malibcong Bontoc Road, particular sa Amanani, Bontoc Iri, biglang tumuli ng takbo ng sasakyan at hindi na nakontrol ng driver, kaya napilitan itong ibangga ang sasakyan sa gilid ng bundok sa Sakangan, Kalutpit para hindi mahulog sa bangin. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng Bontoc Municipal Disaster Risk Reduction Management Council ang riding public at mga motorista na laging mag-ingat sa kanilang pagbiyahe at pagmamaneho. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Romy Gonzales para sa balita mula sa Mountain Province. Sa iba pa nating balita, may go signal na ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR para sa bagong Compensation and Position Classification System o CPCS. Ibig sabihin, magiging kagaya na ang sahod ng mga empleyado ng PAGCOR sa pay scale ng iba pang GOCC o government-owned corporation. Ayon kay PAGCOR Chairperson at CEO Alejandro Tenco, nagbigay ng commitment ang Government Commission for GOCCs na maglabas ng authority to implement para rito. Sinabi ni Tenco na nang maupo siya sa pwesto noong Agosto 2022 ay agad siyang nag-inquire sa GCG tungkol sa estado ng CPCs ng ahensya na nooy sumasalang sa ebalwasyon. Iniutos ni Tenco sa Corporate Secretary at Compliance Officer ng PAGCOR na si Leoncio Joel Barameda III na makipagtulong sa GCG at ayusin ang approval ng CPCS simula Disyembre 2022. Matapos ang isang taong mga negosasyon, sinabi ng GCG sa PAGCOR noong December 1, 2023 na plano na nilang mag-issue ng authority to implement para sa CPCS sa entrada ng 2024. Impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 15 minuto na lang bago mag-alas 5 ng umaga. Impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, good morning po. Good morning. Gising na, bango na, kape-kape na. At nakapagtimpla na rin tayo ng mainit na kape, ano? At napakasarap yan ang talagang magandang pambungad sa atin ngayong umaga, no? Hindi man gaano kalamigan ng panahon, pero napakasarap po magkape tuwing umaga. Kaya sa mga nakatutok po sa atin ngayon na may pasok pa sa trabaho, mga luluwas sa probinsya o luluwas pabalik ng Metro Manila, may good morning ho, gising na, bango na, kape-kape na. 10 minuto bago mag-alas 5 ng umaga. Mayorya o 59% ng mga Pilipino ang kontento sa pamumuno ng Administrasyong Marcos sa bansa. Sa tugon ng masa survey ng Octa Research, 14% lang ang hindi nasisiyahan habang 24% ang hindi pa nakapagpasya. Pinakamataas ang performance rating ng BBM administration sa Metro Manila at Visayas na may 71% at pinakamababa sa Balance Luzon na may 53%. Tumaas naman ang 1% ang hindi nakontento sa performance ng administrasyon mula sa dating 13%. Morning po sa lahat ng mga nakatutok sa ating YouTube channel via DZRH News Television,
Gladys Borromeo nakatutok mula dyan sa Isabela. At si Larry Ruga. Kung ano na daw nangyayari sa ating bansa at mataas na ang presyo ng petrolyo at nagkakagulo pa sa gobyerno. Bayan nga ba ang dapat unahin? Napakadami ho nating kinakaharap ngayon, lalo na ho sa petrolyo. Nandiyan pa rin naman ho yung inflation, di naman ho nagbabago yan. Nasa paraan lamang yan, babagal ba o bibilis? So magkakaroon na naman ba tayo ng shrinkflation at liliit na naman ba ang ating binibiling mga sachet na produkto? 9 na minuto bago mag-alas 5 ng umaga, asahan ng babagsak ng 30% ang presyo ng galunggong sa lokal na merkado sa kalagitnaan ng buwan. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, umarangkada na ulit ang fishing season nitong entrada ng Pebrero, kaya tataas na ang lokal na supply ng isda. Magtataas na rin ang magtatapos na rin ang 3 buwang closed fishing season sa Visayan Sea at Zamboanga Peninsula sa Pebrero 15. Sa monitoring ng Department of Agriculture sa mga palengke sa Metro Manila, naglalaro sa 200 hanggang 330 piso ang kada kilo ng galunggong. Meron akong hindi makakalimutang karanasan dito sa galunggong eh. Ito pala yung paborito ng mga pusa, yung mga galunggong, Kasi nagluto kami niya noon ng tinapa. Pinausukan namin, bago mo pa usukan, bibilad mo muna sa araw. Hindi, usok yata muna bago ang Medyo nakalimutan ko, may katagalan na din kasi yun eh. Pero parang mukhang pinausukan niya muna bago ibinilad sa araw, At nung natakam-takam na ako na meron na akong makakaing tinapa para sa hapunan, puro tinik na lang yung nakita ko. Ninenok ng pusa talaga naman, oo. Oras natin alas 4:53 ng umaga. Inaasahang bababa ang presyo ng bigas sa mga susunod na linggo. Ayon kay Rosendo So, ang Pangulo ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, bumaba na ang farm gate price ng bigas sa 25 pesos hanggang 30 pesos kada kilo. Bukod dito, magkakaroon din ng bawas presyo sa ibinebentang bigas sa merkado dahil papalapit na ang anihan nito sa buwan ng Marso. Nasahang papatak ng 45 pesos hanggang 48 pesos kada kilo ang retail price ng bigas sa merkado. So far, yung nasa merkado, marami pa rin yung imported. Peak ng anihan natin sa March 3rd week. In-expect natin by March 3rd week magbaba ang presyo ng bigas sa merkado. Ang tinig ho ni Casendo So, ang pinuno ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Ako, sana nga ho, hindi yung mga ganitong balita na inaasahan nating bababa, sana ganun talaga ang mangyayari sa ating mga palengke, sa ating mga tindahan na mismo. Alam nyo ho kasi ang problema sa mga ganito yung patong ng patong yung mababang kinukuha sa ating mga magsasaka, masyadong mababa yung presyo. Palugi na nga hong ibinebenta dahil sa dami ng local supply. Tapos sasabayan natin ng imported, sasabayan ho natin ng mataas na patong doon sa mga middleman. Kawawa ang ating mga magsasaka, lalo na kawawa ang ating mga consumer. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ang atin pong oras, 5 minuto na lang bago mag-alas 5 ng umaga. Walang nakikitang indikasyon ang Philippine Volcanology and Seismology of PHIVOLCS para itaas sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon sa kabila ng phreatic eruption.
Sinabi sa DZRH ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na walang senyales na lalala ang sitwasyon ng bulkan at hindi ito magdudulot ng grabing pinsala. Tiniyak ni Bacolcol sa publiko na malabo ang posibilidad na magkaroon ng magmatic eruption ang bulkang Mayon. Wala rin anya silang natatanggap na mga ulat na may mga lugar ang nakaranas ng volcanic ashfall. Wala pa tayong indikasyon na kailangan natin itaas ang alert level from 2 to 3. Again, in fact, katulad sinabi ko, for several days now, wala tayong naitalang volcanic earthquake sa Mayon Volcano. Meaning, walang magma na umaangat pataas sa bunganga ng vulkan. Ang tinig ni FIVOX Director Teresito Bacolcol. In fact, ang sinasabi sa atin ni Dr. Bacolcol kahapon, mas nagpapakita pa ng aktibidad ng bulkang Bulusan. At ito namang nangyari sa Mayon ay phreatic eruption. Ibig sabihin parang sa kawali, may tubig at nagpa-steam ka, yun yung lumabas. May puting usok. Ganon din yung katulad sa lumabas sa bulkang Mayon itong isang araw. Sabi ng FIVOX, walang dapat ikabahala, walang indikasyon na ito ay dapat nating itaas sa alert level 3. Bakit? Dahil wala naman mga naitatalang pagyanig o volcanic earthquakes. Gayunpaman hindi ko dapat magpakampante at sa ating mga residente na nandyan, alam naman na yan na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. At doon naman sa mga nasa social media na nagpapakalat pa rin patuloy-tuloy ng mga lumang video, nananakot diba? Para sa views. Nakakapagdulot lang yun ng pangamba, takot lalo sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kanilang mga kaanak dyan sa lalawigan ng Albay. Iwasan natin tayo, maging mapanuri tayo. Hindi porke napanood natin sa social media na puputok ang bulkan. May nakita tayong video na gano'n, papaniwalaan agad natin. Doon pa rin tayo sa mga official media sites. Kaya mag-like at subscribe po kayo sa DZRH News sa Facebook at DZRH News sa atin pong X o dating Twitter para sa mga latest na balita. Magandang umaga, Pilipinas! Dalawang minuto bago alas 5 ng umaga. Sa pangbalita mula sa probinsya, ay nakalulungkot dahil isang nasawing dalagita. Alam nyo na may gown na susuotin sana para sa kanyang JS Prom. Pero dahil nabundol, nabiktima ng hit and run, hindi na nagawang masuot pa. Pero yung gown na yon ay ipinasuot sa kanyang burol. Buong detalye RH38 Freddy Fajardo. Kahapon ay inihatid na sa kanyang huling hantungan sa bayan ng Santa Barbara ang mga labi ng biktima ng hit and run at ang gown sana na isusuot sa GS Prom ay sa burol na isuot ng nasawing 15 anyos na estudyante na si Marjorie Valencia, residente ng Barangay Butaw, Santa Barbara. Magugunit ang alas 11:30 ng gabi noong January 28, sakay si Marjorie sa kanilang tricycle na minamaneo ng kanyang ama na si Henny Valencia, 54 anyos, kasamang kanyang dalawang kapatid at dalawang pinsan na kapwa mga residente ng Barangay Butaw, at habang binabagtas ang National Highway sa Barangay Tibag, pauwi na sa kanilang tahanan ay nabangga ng humaharurot na kulay asul na SUV ang kanilang sinasakyang tricycle kung saan tumilapon si Marjorie na nagtamo ng malubang sugat na siya nitong ikinamatay. Hindi man lang humitong SUV nakabangga sa kanila kaya patuloy pang ginagawang investigasyon ng PNP habang sumisigaw ng katarungan ang pamilya ng nasawing si Marjorie. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 5 ng umaga. Champion! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company.
DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Sa ulo ng ating magandang umaga Pilipinas headlines. Charter change, sinimula na ang talakayin sa Senado. Heightened alert ipinatupad ng Kamara dahil sa bomb threat. Resolusyon ng pagsuporta kay House Speaker Martin Romualdez pinagtibay laban sa confrontational stance ng Senado. 2 pulis pinatawan ng contempt ng Kamara dahil sa pagsisinungaling. 3 sundalo arestado ng PIDEA dahil sa shabu. Illegal fishing naman laganap sa Caraga. Halos 150 mangingisda arestado. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong 6 sa buwan ng Pebrero 2024. Yan pa rin pong napapakinggan sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes para sa Magandang Umaga Pilipinas. Magandang Umaga Pilipinas. Live na live nationwide pa rin po tayong napapakinggan sa lahat ng cable channels ng DZRH. Unang-una po sa Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129 at Cable Link Channel 3 at sa marami pang cable providers sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mapapanood nyo rin ho kami sa Facebook streaming via DZRH News, YouTube channel via DZRH News Television at audio streaming via DZRH.com.ph. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Pilipinas, atin munang alamin ng ating kalagayan ng panahon. Magiging maulan ba? Masyadong mainit? Ano ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila? Kasama na natin si Miss Grace Castañeda ng DOST Pag-asa. Miss Grace, good morning. Yes, good morning din po sa ating lahat. Sa kasalukuyan, yung easterlies pa rin yung naka-apekto dito sa eastern section ng ating bansa, kung saan meron po tayo mararanasan ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagpilat at pagulog sa bahagya ng Davao Region, Caraga at Sorsogon. So pag-ingat po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala dito sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Medyo malamig na panahon pa rin po yung mararanasan natin sa madaling araw. Ngunit pagsapit po ng tanghali ay magiging mainit na po yung mararanasan natin na panahon at meron din tayong mga tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan. Dulot naman po yan ng mga localized thunderstorms. At sa kasalukuyan po wala tayong minimonitor or namamataan pa na sama ng panahon na maaaring maka-apekto dito sa ating bansa. At yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Ma'am Grace. Yes po. Opo, meron tayo ditong nakikita sa ating monitor na cloud clusters yata ito naman, namumuong kumpol ng kaulapan sa may bahagi na naman ng southern Mindanao. Posible ba ito maging bagyo? Sa kasalukuyan po, no, hindi po natin nakikita yung na ito ay posibleng magkaroon ng circulation, pero continuous monitoring po tayo. And ito nga po, ngayong araw nga po is magiging mataas din yung chance ng mga pag-ulan. Diyan nga po sa may silangang bahagi ng Mindanao, tulad po ng easterlies. Opo, ang amihan po ay hindi na natin may posibilidad pa ba dito sa Metro Manila? Dahil kanina pagising natin, medyo may kainitan, ano? Yes po, sa kasalukuyan nga po no, ay hindi ganun nakaka-apekto yung amihan dito sa bahagi na dito sa ating sa malaking bahagi po ng ating bansa, but posible po na by weekend
is maramdaman po natin ulit ng bahagya itong amihan. Ayun. Alright, maraming salamat po, Miss Grace. Maraming salamat din po at mag-ingat po tayo. Maraming salamat si Miss Grace Castañeda ng DOST Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So, mga 4 na araw pa bago ulit tayo makaramdam ulit ng malamig na panahon. Ano? Sabi nga, sa weekend ay posibleng muling maramdaman ng hanging amihan. Pero possibility pa rin naman yan. Malay mo, ngayon pa lang ay bigla na siyang manlamig. Magandang umaga, Pilipinas! 6 na minuto makalipas po ang 5:00 ng umaga. Sa detalye ng ating mga balita, maaaring matapos ang talakayan ng charter change hanggang sa huling bahagi ng taon. Ito ang sinabi ni Senator Sonny Angara nang tanungin kung susunurin ba ng subpanel ang naunang sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na matatapos ang amendments bago ang Holy Week break ng kapulungan. Ayon kay Senator Angara, maaaring umabot hanggang Oktubre ang deadline ng debate tungkol sa pag-amyenda ng saligang batas. Samantala, sinabi naman ni Angara na maaaring magkaroon ng 4 hanggang 5 na pagdinig na kinabibilangan ng para sa public utilities, education at advertising. Sa kaugnay pa ring balita sa Chacha, itinulak ni Senator Robin Padilla ang hiwalay na pagboto ng Kamara at Senado sa pag-amyenda sa Konstitusyon. Sa Resolution of Houses No. 7, pinaamyendahan ni Padilla ang Section 1 ng Article 17 ng Saligang Batas para sa separate voting sa pag-aproba sa mga pagbabago sa Karta. Ayon sa Senador, dapat maresolba muna ang issue ng pagboto ng hiwalay o magkasama bago talakayin ng Kongreso ang iba't ibang aspeto ng pag-amyenda ng saligang batas. Muling iginiit ni Padilla ang pangangailangang maamyendahan ang economic provisions ng konstitusyon para mawala umano ang hadlang sa progreso ng bansa. Magandang umaga, Pilipinas! Iba't ibang political parties nagpahayag naman ng suporta kay Speaker Romualdez. Interparliamentary courtesy ipinanawagan sa Senado. Balita mula sa Kamara ni RH12, Manang Milky Rigunan. Miss Milky. Nagkaisang iba't ibang political parties na ipakita ang kanilang suporta kay House Speaker Martin Romualdez sa harap ng bangayan sa Senado sa isyu ng amyenda sa ating saligang batas. Ang House Resolution 1562 ay pinagtibay ng 288 congressmen kasabay ang panawagan sa Senado na igalang ang interparliamentary courtesy. Tumayo sa plenaryo ang mga leader ng iba't ibang political parties para panatilihin ang integridad ng democratic institution. Nasa resolusyon, pairalin ng decorum sa co-equal branches ng gobyerno dahil sa panig umano ng House Speaker. Hindi nito hayagang kinukompronta ang Senado. Ilan sa mga tumayo sa plenaryo para ihayag ang suporta kay Romualdez ay sina Robert Ace Barbers ng Nationalista Party, El Rey Villafuerte ng National Unity Party, Rida Robes ng Partido Federal ng Pilipinas, Jose Pepito Albert ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan, Gabriel Bordado, Liberal Party, TGP Party List Representative Jose Bong Teves Jr., Party List Coalition Foundation Incorporated Mark Cojuangco at Jack Duavit ng Nationalist People's Coalition. Samantala nag-abstain sa pagsuporta sa resolusyon ang 3 miyembro ng Makabayan Bloc na kinabibilangan ni Raul Manuel ng Kabataan Party List, Arlene Brosas ng Gabriela Women's Party List at Franz Castro ng ACT Teachers Party List. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5 Gs ng umaga. Champion, gawang peerless na Nalakad nyo ha. Make sure protektado ang ating pamilya laban po sa mikrobyo.
Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve cologne, yan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, gising na ho, bango na, kape-kape na. 5:50 na po ang ating oras. Sa mga may pasok pa ho ngayon at hindi naman bad weather, medyo may kainitan no? May bango na ho, bago pa ma-late. At good morning sa lahat ng mga nakatutok po sa atin sa ating YouTube streaming. Mga nagpapahayag ng kanilang mga saloobin po sa mga kasalukuyang issue natin ngayon. Araw-araw yun ang issue gasolina, presyo ng isda, bigas, yan ho'y napakalapit sa ating mga sikmura. Kaya ganun na lamang ho kung makareact at hindi natin masisisi ang ating mga kababayan. Good morning sa lahat ng mga nakatutok YouTube at Facebook Live. Ganyan din po sa mga nakatune in sa atin sa kalsada via DZRH 666 kHz. Ricardo Tancueco, good morning po. At nag-message pala sa atin si nakikinig din si Nanay Nida Reyes. At sinabi niya na bilad muna bago pa usok. Yun yung pinag-uusapan natin kanina na galunggong yung paggawa ng tinapa. Binamati ng good morning din si Josephine Verano at ang kanyang asawa. Pangalan ng asawa mo? Josephine Verano, good morning. Rolando Valencia at si Nanay Risa Esposo na nakatutok. Gayon din ang kanyang nanay na 82 years old na talaga namang fan na fan. Araw-gabi ay nakatutok sa DZRH. Si Ria Soto nakikinig via DZRH 666 kHz. Kung kayo po'y nakikinig sa radyo, ikupihit nyo lang malakas ang ating signal. Kahit nga nasa loob ng bahay, hagip na hagip ang 666 kHz. Mami Lolita Panit na nakatutok sa atin sa Ifugao Province sa Cordillera. Of course, kay Tita Merlina Maliglig at Mario Maliglig. Tito Mario, good morning. Sa mga suki nating OFW, anuman pong oras, anuman pong araw kami nakararating po sa inyo at napakikinggan ng ating broadcast. Ay magandang umaga, magandang hapon, gabi, magandang araw po sa inyo lahat at maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa DZRH. Magandang umaga, Pilipinas! Annalyn lang nakatutok sa atin mula sa Germany. At Merville, good morning. LP Peluvelio, Roberto Colendres mula sa Davao City. Masarap mag-shoutout nang na-appreciate natin yung ating mga tagapakinig. Kaya thank you po, maraming salamat for making us number one. J. Reyes de la Fuente, good morning po. At kay Noel Ocaña na nakatutok sa atin mula sa Camarines Norte. Meron ba kayong mga saloobin o meron kayong gustong ipahatid na mensahe sa ating pamahalaan, sa ating taong bayan na nakikinig sa ating mga issue ngayon? Maaari po kayong mag-text sa ating text line
0919-282-6485. Muli, ito po ang DZRH text line 0919-282-6485. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, tablado rin kina Defense Secretary Gibo Teodoro at Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. ang panukalang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon kay Teodoro, pananatilihin lang ng DND ang mandato nitong tiyakin ang seguridad ng Estado at ang integridad ng national territory. Iginiit naman ni Acorda na maraming buhay ang nasasakripisyo upang maging isang bansa ang Pilipinas. Una na rin tinutulan ng National Security Council ang panukala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magdidiskaril umano sa pag-unlad ng bansa kung ihihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Maging ang Department of Justice naman ay malamig sa panukala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibukod ang Mindanao sa Pilipinas. Sinabi ng DOJ na mariin nilang tinututulan ang anumang pagtatangka na kalasin ang unity at territorial integrity ng bansa. Labag umano sa mga prinsipyo ng demokratikong lipunan ang secession o paghiwalay sa Mindanao. Tiniyak ng DOJ ang commitment na patuloy na poprotektahan ang soberanya ng bansa at pagtataguyod sa pagkakasagrado ng konstitusyon. Balita naman mula sa Senado, constitutional restrictions para sa mga dayuhang negosyante dapat tanggalin na, ayon kay dating Finance Secretary Gary Teves. Balita mula kay RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Panahon na upang luwagan ang mga patakaran ng gobyerno para sa mga dayuhang negosyante. Ito ang paniniwala ni dating Finance Secretary Gary Teves kasunod ng bangayan sa Chacha sa pagitan ng Kamara de Representantes at Senado. Sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments, binigyang din ni Teves na Pilipinas na lang sa mga bansa sa Asia ang may constitutional restrictions sa foreign ownership. Ito umano ang dahilan kung kaya't nahuhuli ang Pilipinas sa foreign direct investment kumpara sa ating mga kapitbahay sa ASEAN region gaya ng Indonesia, Malaysia at Vietnam. Mungkahi ng dating Finance Secretary, buksan sa 100% foreign ownership ang ilang mga uri ng negosyo sa bansa. Narito si dating Finance Secretary Gary Teves. The closed and restrictive model has been with us since 1935 and contributed to the inability of our country to progress like its ASEAN peers. It is high time to change the business model under the Constitution. The Philippines is the only country in the ASEAN region where restrictions in foreign ownership are embodied in the Constitution. The closed and restrictive model has been with us since 1935 and contributed to the inability of our country to progress like its ASEAN peers. It is high time to change the business model under the Constitution. The Philippines is the only country in the ASEAN region where restrictions in foreign ownership are embodied in the Constitution. Sa panig naman ni retired Supreme Court Justice Vicente Mendoza, hindi masama na magsama ang mga congressman at senador sa iisang lugar para pag-usapan ang Chacha. Sa ganitong paraan ay mabigyan ng pagkakataon ng isang face-to-face debate ang mga congressman at senador hinggil sa naising pagbabago sa ating saligang batas. Ito ay sa gitna ng hindi pa nare-resolbang usapin ng voting jointly o voting separately sa Chacha ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, 28 Raymond Dadpaas. Alas 5:24 na po.
ang ating oras sumasalang sa performance review ng palasyo ang mga empleyado at opisyal na itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Secretary Cheloy Garafil, utos ni Pangulong Marcos upang matiyak na kwalipikadong presidential appointees ang mananatili sa gobyerno. Una nang kumalat online ng memorandum na nag-aatas sa lahat ng pinuno ng departamento, ahensya at tanggapan na magsumite ng bagong documentary requirements. Kabilang po dito ang kanilang updated na personal data sheet at clearance mula sa Civil Service Commission, National Bureau of Investigation, Ombudsman at Sandigang Bayan. Hinuli naman ng mga tauhan ng Department of Transportation, Special Action and Intelligence Committee o SAICT for transportation ng mga bus na sobra-sobra ang pasaherong sakay o yun pong mga overloaded. Sa operasyon ng Parañaque City sa Parañaque kahapon, hindi bababa sa 15 sasakyan ang nahuli dahil sa iba't ibang paglabag, kabilang na ang illegal loading at unloading. Kabilang din dito ang mga bus na pinara dahil sa overcapacity, kung saan nakatayo na ang ilang pasahero hanggang sa hagdan at natatapakan na nila ang side mirror. Reklamo ng ilang pasahero, perwisyo ang dulot ng operasyon dahil late na sila sa trabaho. 8 hours, may bawas ako kami niya pag na-late. Na-stranded ko muli ko dahil dyan. Operation na yung pagpara. Purwisi talaga yan, sir, pag ganitong araw, sir. Kasi every Monday, dapat hindi ganyan eh. Sir, isa preparation namin maaga eh. Para hindi pa late sa trabaho eh. Tapos ganyan lang din. Purwisi sa mga nagtatrabaho, sir. Malaking permisyon po sa amin ito. Malilit kami. Kano kinakalpas ka ng ating araw sa oras. Kano lang din ang sahod namin. Depensa naman ng DOTR, ginagawa lamang nila ang kanilang tungkulin para na rin sa kaligtasan ng mga pasahero. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:26 ng umaga. For occupancy units sa lahat po ng housing industry with easiest term. Mantakin ho nyo, 5% lang ho yung down payment. Pwede pang hulugan. Kaya ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan po kayo sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakalapit lamang po sa Clark International Airport. Ito pang mga proyekto ng Westchester Realty at nandun sa loob mismo ng township, ang palengke, ang eskwelahan, ang munisipyo. Kaya hindi ka na kinakailangang lumayo, pati simbahan nandun. At kung kayo ho gustong manalo pa ng 3-4-2, samahan ho ninyong disal bago ho kayo magtungo sa Westchester Realty dahil kung saan tatama yung inyong dart, yun ang inyong pupuntahan. Halimbawa, gusto nyo pumunta ng Thailand, ng Japan, Singapore, Hong Kong, libre for 2. Kung kayo ho ay magpapareserve. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Huwag nyo natin kalimutan, sabi ho natin nga, tangkilikin ang gawang atin. Katulad po ng Tangerine Chocolate, malapit na pong Valentine's Day ha. Tangerine Chocolate, produkto po ito ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magnaniyog na dating umaasa sa Kopra, mga MSMEs na ngayon. Nagpuproduce sila ng magagandang cacao beans dahil po sa mga magagandang planting material ng cacao galing Davao. Hinakot ho para sa kanila ni Dr. Helen Tan. Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Maraming variants po ito, mahigit 10 na ang ginamit ng mga raw materials ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Available sa 0919-095-5935 o dili kaya i-check po ninyo online tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sana tangkilikin natin ang gawang atin. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
Magandang umaga Pilipinas! Alas 5:33 na po ng umaga, gising na, bango na, kape-kape na! Live pa rin ho tayo nationwide via 666 kHz at 18 relay stations ng DZRH. Of course, sa atin pong social media sites na Facebook, X at TikTok. Ganyan din po sa ating YouTube live streaming. Good morning po, good morning! Ito pa lang ating binabanggit kanina na performance review para ho doon sa mga presidential appointees. Particular ho ito sa mga itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos. At ang sabi rito sa ating artikulo ay ito'y bilang bahagi ng direksyon ng pamahalaang o ng Administrasyong Marcos para sa bagong Pilipinas. Partikular ho dito na yung memorandum ho na kumakalat para sa lahat ng mga appointees, kabilang ho yung mga inappoint bago ang February 1, 2023. So kung kabilang kayo doon sa mga inappoint noong February 1, 2023, yan ho yung address sa mga pinuno. Pinuno ho ito, pinuno ng mga departamento, ahensya, offices, instrumentalities, gayon din po yung government-owned or controlled corporations o GOCCs at government fiscal institution, state universities and colleges. Yun hong mga kanya-kanyang universidad sa inyo pong mga lugar ay saklaw ho ito nitong memorandum ho na ito para matiyak na qualified pa rin dahil marami ho. Hindi naman natin na nilalahat marami rin nagko-comment sa atin dito na gano'n na nangyayari. Nananatili sa posisyon dahil sa palakasan sa kanila namang departamento. Hindi natin sinasabi na yun yung mga heads. Parang pwedeng gano'n na rin dahil posible naman yan. Hindi naman natin naalis yung posibilidad niyan. Pero maganda ho yung direksyon na ito ng para sa bagong Pilipinas. Ang ginigit niya ng Marcos administration ay yung pagre-review sa performance, data ng kanilang mga appointees. At yan po ay pinasusumite sa loob ng 30 araw. Yan po yung kabilang sa mga clearance na kukunin nila ay mula sa Civil Service Commission, NBI, Office of the Ombudsman at Sandigan Bayan. Pero palagay ko kahit sana gawin itong regular yung pag-check sa status ng ating mga opisyal ng pamahalaan dahil sila yung namumuno, sila yung may direct communication sa ating mamamayan. Kaya yung mga ganitong pag-check ng performance, na kanilang record, sana gawin ito regularly at hindi yung tuwing nag-a-apply lamang tayo ng trabaho. Magandang umaga, Pilipinas! Navotas LGU muling nasungkit ang Good Financial Housekeeping mula sa DILG. Kung detalye mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin. Good morning, UL. Muling nasungkit ng Navotas LGUs ang Good Financial Housekeeping Standard mula naman sa DILG sa huling taon noong taong 2023. Ayon dito kay Mayor John Richardo kagabi, resulta pa ito ng transparent at utilization ng public fund na matiyak na may patupad ang programa ng gobyerno. Pinasalamatan nito ang participation ng mga kawanin ng City Hall at ng mga barangay para maipatupad ang serbisyo publiko. Isa sa batayan umano ng DILG ay ang transparency, tamang paggastos ng kaban ng lungsod at ang maigpit na pagsunod at pagpapatupad naman ng tuntunin ng lungsod tulad ng budget and finance, bids and public ordering, tulad ng annual budget, statement of receipt, procurement plan of procurement list at the result ng bid results on civil works, maganda serbisyo at maayos na pakipag-ugnayan sa iba. Wala tuloy sa kanila sa Pilipinas, DCRH ako sa RH23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH23, Edwin Duque. Inupakan naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang aniyay pambabastos ni Davao City Mayor Baste Duterte kay Senadora Amy Marcos. Ayon kay Trillanes, talagang nasa lahi ng pamilya Duterte
ang kabastusan at pinayuhan si Senadora Marcos na matuto sana sa trato sa kanya ni Baste. Matatanda ang sinabi ng Batang Duterte na ginagamit siya ni Senadora Marcos sa mga drama nito sa media matapos sabihing nagsorry siya sa pagbabatikos kay PBBM. Nilinaw ng alkalde na naaawa lang siya sa presidential sister kaya siya humingi ng dispensa rito pero hindi ang mga sinabi kay Pangulong Marcos. Inakusahan naman ng anak ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile si dating Communications Secretary Martin Andanar na binabayaran ang anti-Marcos vloggers gamit ang pera ng China. Ayon kay Cagayan Economic Zone Authority Administrator Katrina Ponce Enrile, kabilang sa pinopondohan ni Andanar sina Maharlika at Sas Rogando Sasot para atakihin ang gobyerno. Binalaan ni Enrile ang publiko laban sa pakikinig sa mga ito dahil bayaran umano at mayroong motibo sa pangyuyugyog sa administrasyon. Si Andanar, ang dating spokesman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. O si Andanar po, ang dating head ng PCO ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ngayon anchor sa state-run China na Global Television Network o CGTN. Magandang umaga, Pilipinas! Hingin muna tayo ng update. Cloud seeding operation ng Department of Agriculture nakaantabay na raw po sa mga lugar na lubhang maaapektuhan ng El Nino. Buong detalye, RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Tuloy-tuloy ang ginagawang mga hakbang ng Department of Agriculture para maibsan ang epekto ng El Nino. Sa Bagong Pilipinas ngayon, iniulat ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa na kinakapos na sa tubig sa ilang sakahan na rain-fed o umaasa lang sa ulan. Dahil dito, nakaantabay na anya ang cloud seeding operation ng ahensya at namahagi na rin ng small-scale irrigation projects. Kasabay nito ay hinikayat ng DA ang mga magsasaka na subukan din ang pagtatanim ng crops na hindi nangangailangan ng maraming tubig. Gayon din ang pagsusulong ng alternate wetting at drying para makabawas ng malaki sa pangailangan ng tubig, lalong-lalo na sa mga palayan. Bilang karagdagang tulong, sinabi ni De Mesa na naglaan din ang Philippine Crop Insurance Corporation ng 1.8 billion pesos para ma-insure ang higit 900,000 magsasaka mula January hanggang June ngayong taon. Nasa halos kalahating bilyong piso naman ang inilaan ng ahensya sa mahigit 200,000 magsasaka na pwedeng maapektuhan ng El Nino. Batay sa ulat ng Pag-asa, ngayong Pebrero hanggang Marso ang peak ng El Nino at unti-unting hihina pagdating ng Abril. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Leth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat RH14, Ms. Leth Narciso. Magandang umaga, Pilipinas! 18 minuto na lang po bago mag-alas 6 ng ACS ng umaga, 5:42. Pagtugis sa mga umano'y miyembro ng NPA na nakaengkwentro ng militar sa Bicol, nagpapatuloy. Buong detalye, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Joel, patuloy na tinutugis ng militar ang nasa humigit kumulang 8 pang miyembro ng New People's Army na nakaengkwentro ng 2nd Infantry Battalion sa lalawigan ng Masbate kahapon. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Maala, 2 umano'y NPA na ang napatay sa bakbakan sa Barangay Kawayan sa bahagi ng Tuburan. Alas 7 ng umaga nitong Pebrero 5 nang makaengkwentro ng mga sundalo mga miyembro ng Platoon 1 ng Komiteng Larangan Guerrilla South sa Regional Committee 4 na tumagal ng 8 minuto matapos ang palitan ng putok sa umanong iniwan ng mga rebelde at umano'y communist terrorist group ang mga napatay nitong mga kasama. Ngayon din ang ilang gamit na kinabibilangan ng mga high-powered firearms. Ilan sa mga ito ay M16 rifle, isang kalibre 38 revolver, isang homemade shotgun, 5 cellphone at mga personal na gamit. Tiniyak naman ang pamunuan ng 9th Infantry Division ang pagpapaigting pa sa mga operasyon sa Bicol
laban sa mga umano'y communist terrorist group. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Adniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:44. Ano nga ba ang Ultabayo? Ang Ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na ngayon po ay nire-recommenda ng mga doktor at rehistado sa Food and Drug Administration. Anong ginagawa ho ng Ultabayo? Ang Ultabayo po ay tumutulong sa atin hindi lang para ma-boost yung ating immune system, kundi para ma-achieve natin ang magandang tulog, yung pang stage 4 ng tulog. Kasi yung mga panahon na yan, ang ginagawa naman ng utak, dinidetoxify ang ating sistema ng katawan. Kaya pagising natin, magandang ating mood, magandang ating glow, magandang tingin natin sa ating sarili sa salamin, kaya masaya tayo. Kaya nalalabanan po natin ang depression at iba pang mga karamdaman. Kaya para ho sa mga gustong magkaroon ng magandang gising, mag-Ultabayo. Kung may mga katanungan ho kayo tungkol po sa Ultabayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement ng Pilipinas, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Ang Ultabayo available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang ninyo na yun ay galing sa Theoxis Health Ventures. O di kaya pumunta ho kayo ng Mercury, Amesco Drug sa Davao at Cotabato, o di kaya sa John's Pharmacy sa Zamboanga, sa Pasmed Pharmacy, dyan po naman sa Laguna. Ultabayo, kaagapay ho ninyo sa panahon ng medyo stressful na buhay. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Alam po ninyo, napakaraming bagay ang hindi natin dapat minamadali. Lalo na sa mga desisyon natin sa buhay. Lagi naman yung sinasabi sa atin ng mga matatanda, ng mga mas nakatatanda sa atin, ng mga senior ho natin na marami tayong magandang makukuha sa mga bagay na hindi natin nirarush, na hindi natin minamadali. Sa life decisions natin, kung tayo maghahanap ng trabaho, hindi padalos-dalos, hindi kung saan bagamat ang karamihan sa atin apply ng apply, pero may discernment. Matagal natin pinag-iisipan kung saan at kung anong linya natin, anong field natin gusto. Ngayon din sa mga college students, kung anong kurso, anong track yung gusto nilang i-take. Noon pa man, mga bata pa tayo, marami na tayong gustong mga desisyon sa buhay na dinediscern natin ng maayos, nang hindi pabigla-bigla. Lalo na ngayon na ang pinag-uusapan natin ay pagrebisa o amendment, charter change sa konstitusyon. Naniniwala ko na yung mga ganitong bagay dapat mailinya ng punto por punto. Hindi yung may maiiwang sektor, hindi yung mas papabor sa mga malalaking kumpanya, sa mga negosyante, at maiiwan na naman ang taong bayan. Yung mga ganitong pagtalakay sa charter change, pagtalakay sa economic provisions, kinakailangan ito ng sapat na panahon, sapat na oras para masusing mapag-aralan at hindi maiwan ang mamamayan. Dahil sa bawat anong ginagawa natin, dapat una lagi ang bayan, lalo na kung tayo ay public servants. Meron pa tayong iba't ibang mga ililatag sana na mga provisions na magandang matalakay dito sa charter change. Bahagi nung panayam kay dating Associate Justice Antonio Carpio na ang mga nilatag niya ay dapat bang irebisa, dapat bang i-review itong economic provisions ng 1987 Constitution. Kung loloobin na yan naman ang ating pag-uusapan bukas at babalikan sa ating naging talakayan noong nakaraang linggo. Samantala, Philippine Coast Guard mas pinatututukan naman ang relief operation sa Davao. Buong detalye, RH29. Boy Gonzales. Boy, good morning. Good morning, Ayuelo. Ito'y upang mabigyan ng tulong ang mga residenteng apektado ng pagbadal sa masamang lagay ng panahon. Pinangungunahan ito ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ang pagbibigay ng mga relief operation na nakatutok sila sa mga komunidad na hirap mapuntahan
para mabigyan ng tulong. Nabatid na nasa 1,200 mga residente ng Barangay Esperanza, Santo Tomas, Davao del Norte ang una nang nakatanggap ng tulong na sa 250 pamilya naman sa Barangay Cabuaya, Mati City, Davao Oriental ang naabutan na rin ng mga pagkain at iba pang mga supply. Bukod dito, naipadala na rin ng Philippine Coast Guard ng nasa 1,400 relief boxes na sa mga apektadong pamilya sa Barangay San Antonio at Barangay Pagibaran sa Mabini, Davao del Norte. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nakamonitor ang mga tao ng Philippine Coast Guard para makapag-responde sa mga residente na nangangailangan ng tulong na sa nabanggit na region. Para sa kauna-una sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat tunay na Boy Gonzales. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kaya sa lahat ho ng mga kababayan natin dyan, at patuloy pa rin naman yung panawagan ng relief goods, relief items, lalo na sa mga kasulok-sulukang bahagi ng Mindanao na naapektuhan ho ng nagdaang trough. Yun hong epekto ng nagdaang trough ng low pressure area dyan ho sa Region 11, Davao Region, Caraga, Soxargen. Ingat-ingat pa rin ho sa ating mga kababayan. Oras ho natin 7 minuto na lang bago mag-alas 6 ng umaga. Nagdag ko ulit sa sinasabi natin kanina, anything could go wrong. Lalo na sa mga bagay na minamadali. Ang atin lamang iginigit dito ay huwag maiwan ang taong bayan na naman. Alas 5:54 ng umaga, naglunsad ang Pasig LGU ng 12 bagong features sa May Bunga Rainforest Park para sa selebrasyon ng unang anibersaryo ng lungsod. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, ang 12 bagong feature nito ay ang Senior Citizens Park, Kiddie Playland, Rizal Pavilion, Picnic Grove, Butterfly Garden, Lagoon Pavilion, New Pet Park, Chess Pavilion, renovation of Treasury Office, Mushroom Modular Growing House. Gayon din po meron ding general rehabilitation ng plumbing at sanitary system at electrical system. Ipinagmalaki naman ni Soto na nagkakahalaga lamang ng 26.3 milyong piso ang ginawang rehabilitation ng park. Ang May Bunga Rainforest Park ay opisyal ng Permanent Rainforest Park sa bisa ng Ordinance No. 26 Series of 2023 kung saan hindi na maaaring sirain o galawin ang buong lugar. Arestado naman ang isang miyembro ng notorious na grupo na sangkot sa pagpatay at pagbibenta ng iligal na droga sa Quezon City. Kinilala ng QCPD ang suspect na si Zoren Almazan, miyembro ng Fajardo Criminal Group na kilala rin sa pagbebenta ng unlicensed firearms at pagnanakaw. Naaresto din ang kanilang kasamahan na si Herbert Bignay na napag-alamang kasama sa pagpatay ng mga small-time pushers na umano'y itinatakbo ang mga pinagbebentahan. Samantala, umamin si Almazan sa mga krimeng na kasangkutan niya at sinabing nagawa lamang ito dahil sa hirap ng buhay. Habang papalapit naman ang Valentine's Day ay umiinit ang mga isyu na may kinalaman sa pag-ibig at relasyon, lalo na sa mga babaeng single. Ayon sa Philippine Commission on Women, ang kahalagahan ng isang babae ay hindi naman nakabase sa relationship status nito. Sabi ng PCW, bagamat involuntary ang pag-ibig, ay voluntary naman ang pagpasok sa isang relasyon. Magandang umaga, Pilipinas! Mag-showbiz na muna tayo. Bea Alonso at Dominic Roque, hiwalay na nga ba? Meron pa bang kasalang magaganap
Yan po ang chika sa atin ni Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Nadagdagan na naman sa isyong hiwalayan ng kwento ni Bea Alonzo at Dominic Roque. Matunog ang mga netizens sa mga ipinupost ni Bea at Dominic sa kanilang social media account. Ang huling ipinost nila ay nung nakaraang taon pa nung nagbakasyon sila sa Sapporo, Japan. Pagkatapos noon ay wala na silang makuhang magkasama at hindi sila nagla-like sa kanilang mga post. Hindi na rin suot ni Bea ang engagement ring na napansin ito ng mga netizens at mga followers. Sa mga dating interviews kay Dominic ay open pa siyang pag-usapan tungkol sa wedding plans. Pero itong si Bea nitong mga nakaraang event sa isang produktong ini-endorse niya ay wala siyang definite na sagot tungkol sa kasal. Wala pa raw talagang plano at wala pa raw siyang maisi-share. Ilan sa mga taong malapit sa magkasintahan ay nagsasabing hiwalay na raw talaga ang dalawa. Kung ano-anong mga kwento ang naglalabas ang sinasabing dahilan ng hiwalayan, pero pawang speculations pa lamang iyon at hinihintay na lamang ang official announcement ng dalawa kung talagang hiwalay na nga ba talaga sila. Pero marami pa rin ang umaasang magkaayos at sana nga matuloy na ang pinaplanong kasalan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayong Tuesday morning. Tabayanan niyo po ang mga pagbabago sa Manila Broadcasting Company ngayong araw. Ngayong araw na po, February 6, 2024. Yung pa rin po nakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes dito sa Magandang Umaga, Pilipinas!